Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 13 ng Setyembre at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng simbahan. Ito rin ay banal na misa ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay pagkalooban tayo ang ating mga mahal sa buhay ng kagalingan sa ating isip, diwa, kaluluwa at pangangatawan. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sa amin ay nagbibigay buhay at kagalingan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang pag-ibig na sa amin nagliligtas sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sa aming pagkahimlay ay gumagabay upang makauwi kami sa kalangitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapauman hindi mabubuwag sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito ng mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan na ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, sa ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap. Sa pagkalugami,
ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Ang saking nagmamahal, tapat sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Kung kayo po ay puno, anong puno kayo? Punong tulog. Punong pipi. Oo. Anong puno kayo? Ano? Iba-iba, diga? Merong mangga, may atis, saging, puno ng kamatis, puno rin naman yun, maliit nga laang, diga? Sa mabuting balita ngayon, sabi ni Jesus, kapag ang puno ay hindi mabuti, walang bungang mabuting manggagaling sa kanya. Yun ay paglalarawan ng puno. Tayong lahat maituturing na puno. Dalawa lamang klase ng puno pagdating sa tao. Puno ng kabutihan at puno ng hindi nyo na masabi. Sinong hindi nakipagchismisan sa inyo ng isang araw? Sinong hindi nagalit sa inyo? Sinong hindi nagsinungaling nung makalawa?
Sinong hindi nagtaray kaninang umaga? Dalawa lang yan, puno ng kabutihan at puno ng kasamaan. Dini sa kabutihan, siguradong laging mabuti ang bunga na yan. Sa kasamaan, di laging masama. Pero hindi tayo mananatili sa pagtukoy lamang sa puno. Dahil kapag tiningnan lamang natin ang sarili, kung anong klaseng puno tayo, ay siya malamang, narinig tayo lahat sa mga masasamang puno. Ingat, taas ang kamay ng pinakamabait dito. Taas ang kamay. At isusunod ko na kay Carlo Acutis, gagawin nating santo. Wala, o diga? Aminado tayong lahat Ako ngihiyang-hiyaring magtaas. Huwag kayong mag-alala. Sama-sama tayo. Madalas, narinig tayo sa puno ng kasamaan. Nakakapagsinungaling, nagtataray, nakikipagchismisan, mayabang, madamot. Diga? Pero tingnan ninyo ang kabutihan ng Diyos. Kung sasabihin sa atin, ang pwede lamang sumimba ngayong alas 10 ay yung mabubuting puno. O nasaan kayo? Wala ring magmimisa sa inyo ngayon. Maghanap kayo ng pari. Wala. Bakit? Madalas, sa ating kahinaan, napapabilang tayo sa masasamang puno. Nakakapagbitaw ng masakit na salita, nakakapagsinungaling, nagagalit. O kanina na lamang, bago kayo pumunta dito, diga? Nag-away pa kayo sa inyo dahil ang iyong asawa matagal magbihis. Nakailang blouse na ang suot, hindi pa nakakabihis. Ang balak mong simbahan ay alas 8, yan, alas 10 na ang inabot mo. O, diga? Pero sisimba kayo. Alam niyo ang kagandahan sa Diyos? Kahit anong puno ka, tanggap ka ng Diyos. Yun ang mahalaga. Basta, lalapit ka sa Kanya. Chismosa ka na nga, hindi ka pa nasimba. Okay, pasaan ka? Hulaan mo kung pasaan ka pagkatapos. Diga? Sinungaling ka na nga, ayaw mo pang pumilit magdasal. O tapos aasa ka ng langit? Ang Diyos, paglapit mo sa Kanya, wala siyang tanong-tanong. Hindi niya tatanungin kung bakit mataray ka. Hindi ka niya tatanungin kung bakit nasa mali kang relasyon ngayon. Hindi ka tatanungin kung bakit sinungaling ka. Walang ganun sa Diyos. Sa Diyos, tinatanggap niya lang lahat. Dahil lahat ng lumalapit sa Kanya, mabuti at masama, parehas niyang niyayakap. Bakit? Dahil parehas nakaisip ng paglapit sa Kanya. Ganun kadakila ang Diyos. Si Juan Crisostomo, obispo na ating ipinagdiriwang ngayon, kaya siya tinawag na Crisostomo. Ang ibig sabihin ng Crisostomo ay golden mouth, golden tongue. Magaling maghumiliya si Juan Crisostomo. Siya'y maraming naaakit, pero alam niya na sa kanyang pag-akit sa mga tao, hindi niya niyayakap lamang yung mababait. Lahat ay kayang yakapin ni Juan Crisostomo. Bakit? Yun ang karanasan niya sa Diyos. At tayo rin. Di ka ho'y madaling mahalin yung kamahal-mahal? Kadaling bigyan yung nagbabayad. Kadaling pautangin yung nagbabalik ng hiniram. Paano yung mga hindi ka mahal-mahal? Sino magmamahal sa mga yon? Yun ang hamon sa atin. Kung tayo sa ating pagkakamali ay kayang yakapin ng Diyos, dapat tayo rin, unti-unti, sa pagkakamali ng kapwa, sa pagbagsak ng iba, sa kahinaan ng ating mga nasa paligid, unti-unti natin silang yakapin para maramdaman nila sa pamamagitan natin ang kagalingan at pag-ibig ng Diyos. Ay makasalanan na nga ang iyong anak, pasaway na nga, tapos lagi mo pang mumurahin. Paano pa mararamdaman niya ang Diyos? Chismosa na nga ang kapitbahay mo. Binabalikan mo pa rin pakikipagchismisan. Paano pa mararamdaman ng mga yan ang Diyos?
Kung tayo ay handang yakapin ng Diyos palagi, unti-unti sa ating buhay dapat nagiging handa rin tayong yakapin ng iba. Yun ang diwa ng misa ng kagalingang ito. Tuwing araw ng Sabado, 10:00, ito'y misa parangal din kay Padre Pio. Hindi siya ang nagpapagaling. Kailangan niyong maniwalang hindi si Padre Pio ang nagpapagaling, ha? Hindi ho kayang magpagaling ni Padre Pio. Si Padre Pio ay daluyan lamang ng pagpapagaling ng Diyos. Kahit pudpudin niyo ang kamay ni Padre Pio, at kahit manligo kayo ng holy water sa aming fountain, hindi kayo gagaling kung hindi tayo naniniwala na pagagalingin tayo ng Diyos. Sa ating mga pagkakasala, sa ating kahinaan, hindi lamang naman ang sakit ay sa katawan Yung sakit sa isip, yung dami mong isipin. Yung sakit sa damdamin, yung iyong galit at sama ng loob. Yung sakit sa iyong kaluluwa na dapat mong ikumpisal. Kaya nga, ngayong maghapon, tuwing Sabado, maghapon ng pagpapakumpisal. Dahil inaakay natin, tinatanggap natin na hindi katawan lang ang may sakit. Sa kanya-kanyang pamamaraan, lahat tayo'y may sakit. At sa pagdulog natin sa Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, yun ang hinihiling natin na tayo'y gumaling. Pero paano tayo gagaling? Magpaampun tayo sa Diyos. Paano tayo gagaling? Yakapin natin ang paghihirap. Lapit kayo ng lapit kay Padre Pio. Ay, hindi alam ninyo si Padre Pio, 50 taon ng kanyang buhay, siya ay nagdurusa dahil sa kanyang mga sariwang sugat. Sa palay, ganun yung tuwang-tuwa si Padre Pio na siya may mga sugat? Hindi. Hindi tuwang-tuwa si Padre, dahil yun ay masakit. Pero kaya niyang yakapin dahil yun ang kalooban ng Diyos. Sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagkakasakit, lumapit tayo kay Padre Pio, pero sa panalangin na mapalakas tayo na yakapin ang ating mga pagkakaramdam, ang ating mga kahinaan at mga pagkakasakit. Dahil ang kagalingan ng Diyos ay mararamdaman kung ipagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Yakapin natin ang ating mga krus sa buhay. Simulan nating tanggapin ang ating mga kahinaan sapagkat dyan magsisimula ang unti-unting kagalingan na manggagaling sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sana po sa banal na misang ito at kay Kristong ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, sa pagtanggap ko po sa iyo, sa pamamagitan po ng panalangin ni Padre Pio, pagalingin mo po ako. Hayaan mong sa aking kahinaan at pagkakasala, ako'y yakapin mo tanggapin upang unti-unti mayakap at matanggap ko rin ang aking kapwa. Ako'y maging daan upang maramdaman nila ang kagalingang galing sa iyo. Nang sa gayon, unti-unti akong makapamunga ng kabutihan. Puno na bagamat madumi at bumagsak sa kasalanan, punong umaasa sa iyong kabutihan, punong magbabahagi ng bunga ng kabutihan sa kapwa. Magsitayo po ang lahat. Panalangin tayo sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay, ang amang nagpapagaling ng lahat ng ating kahina at kasalanan, upang ipagkaloob ang ating minimithi, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na simbahan, naway patuloy nitong isabuhay ang paanyaya ng Diyos na ingatan at pahalagahan ang kanyang mga nilikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway itaguyod nila ang katarungan, kapayapaan at wastong paggamit ng likas na yaman. Unahin nawa ang kagalingan ng sambayan ng kanilang pinaglilingkuran at maakay ang lahat tungo sa buhay na pantay-pantay at walang kinikilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naglilingkod upang mapangalagaan ang kalikasan, naway patuloy silang pagkalooban ng lakas ng loob
upang maipagpatuloy ang kanilang ministeryo at advokasya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, naway maging marunong tayong gumamit ng yaman ng may pag-iingat at mapagkumbabang pagbabahagi. Maging buo nawa ang ating loob upang labanan ang mga umiiral na katiwalian sa mga usapaing pantao, pangkalikasan at panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming lumikha, tulungan mo kaming maging tapat na katiwala ng mundong iyong ipinagkaloob sa amin at hayaan mong makapagbahagi kami ng kabutihang galing sa iyong mga biyaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Namin sa iyong aman, ang tinapay at alak na ito, handog ng kayang umaskas, sumasapat ang kamay sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo'y ginugunita namin, yayaman sa kanyang tagubilin. Nialay namin ang buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong si San Juan Crisostomo'y pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, namupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa lalulumbay, katanungan
pagsasalong walang hanggan. Marapati sa kapwa maging tinapay kagalakan sa nalulumban. Katarungan sa naaapi at tulungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Jesus, sinumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko'y kasing aking sugatan, diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus,
Magsitayo po ang lahat. Nalangin tayo. Manaming mapagmahal ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng iba yung katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, makiyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at Sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis pong kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, bahagi po ng ating mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Padre Pio ngayong darating na September 23. Meron po tayong libreng medical, surgical at dental mission. Bukas, September 14, mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kalinsabay po ito ng ating buwanan at iba pang gawain ng pagpapagaling lalo tigit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. May mga libreng konsultasyon po, may mga legal consultation, may mga lawyers na parating, meron po tayong mga psychometrician para sa ating psychological support, may mga family counselors po tayo at mga pari for spiritual direction, meron din tayong acupuncture, tapos po ang ating medical, surgical, dental, at saka po para sa mata na mga check-up. Lahat po ito'y libre para po sa mga lubhang nangangailangan. So kung kayo o may mga kakilala kayong walang kakayanan na magpakonsulta, kayo po'y magpalista na sa opisina. At para naman sa inyo na may mga kakayanan at nais magbahagi ng tulong para sa katuparan ng gawain ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama po ni Padre Pio,
tayo po'y magkaisa para po sa gawaing ito. At simula bukas, September 14 hanggang September 22, isasagawa ang ating misa at nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po'y sa 5 ng hapon araw-araw at 6 ng gabi kung araw ng linggo. Mangyari pong magabayan tayo ng hanay ng mga gawain na ating makikita sa ating screen, sa ating Facebook page, at sa ating mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Tayo po ay malugod na nagaanyaya ang lahat po ng mangunguna sa ating mga misa nobena ay mga obispo ng Pilipinas. Kayo po ay makiisa sa pagdiriwang upang lumago pa sa ating pananampalataya. Matutunghayan pong lahat ng ating schedule sa ating Facebook page hanggang sa araw ng kapistahan. May mga available din po tayong rosas sa likod ng simbahan. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas, kulay puti para sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan, may aalay po natin ito kay Padre Pio pagkatapos ng ating healing liturgy. Pagkatapos po ng ating banal na misang ito, isusunod kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. At ang ating sunod na misa pagkatapos dito ay mamayang 12:00 ng tanghali. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, sikaping mamunga lagi ng kabutihan para sa kapwa. Salamat sa Diyos. Sabay po tayo sa pag-awit. Ito'y awit kay Padre Pio habang pinapasok ang kanyang relikya. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Hindi alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, Salamat sa mabuting halimbawa, ang mananalangin, umasa at huwag mangamba, at lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. simulan po natin ang ating pangsabadong liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Tayo pong lahat para sa panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. pamamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga may sakit, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik kami sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, patuloy nating ipanalangin ang lahat ng ating mga karamdaman sa isip, diwa, kaluluwa at katawan, gayon din ang ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito dahil sa kanilang karamdaman. Sila po'y ating ipagdadasal habang binabasbasan tayo ng relikiya ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa gamit sa pananalangin, inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Si Padre Pio po na narito sa ating harapan ay bagong bihis, paghahanda para sa kanyang kapistahan. Ang relikya na katabi niya ay tela na may bahid ng kanyang dugo, katulad ng ginamit natin sa pagbasbas. Sa ating main church ay mayroon din po tayong relikya, isang malaking panyo na may dugo at ang kanyang guwantes na may dugo. Sa ilalim ng kampanaryo ay marami pa tayong mga first class relic ni Padre Pio. Nawa po na ngayon lalong nalalapit ang kanyang kapistahan, magabayan tayo lagi ni Padre Pio, patungo lamang kay Kristo. Pagkatapos ng huling pagbabasbas, maaari nyo nang ialay kay Padre Pio ang inyong mga rosas. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat. Na nakiisa sa ating mga banal na pagdiriwang, maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.